Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos at kahit po matagal na hindi po tayo nagkita-kita ay niloob niya na sa oras na ito, na sa umagang ito, saan po kayo naroon ay tayo muling magkasama sa diwa ng ating pananampalataya sa presensya ng Panginoon. Kaya anuman po ang ating pinagkakaabalahan sa oras na ito ay siguro manatili po tayo na makinig at manalangin at para po tayo magkaroon ng fellowship sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat pong muli sa oras na ito. Salamat pong muli, Ama, sa pagkakataong ito at kami po muli ay nagkakasama-sama sa pamagitan po ng platform na ito. Loobin mo, Panginoong Diyos, na ang mensahe na aming mapapakinggan ay makapagbigay sa amin ng karunungan o di kaya ay ma-refresh, Panginoong Diyos, ang aming espiritual na karunungan, espiritual na kalagayan sa iyong harapan, upang sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon Diyos, ay masasabi namin kami ay nasa tamang direksyon dahil ang salita mo at ang Banal Espiritu ang pumapatnubay sa bawat isa sa amin. Patnubayan po ang iyong lingkod kasama ng lahat ng makakapakinig ng mensaheng ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ating dalangin. Amen and amen. Isa po sa nakakamangha na miracle na nangyari po sa bawat buhay ng isang tao, maaaring hindi man lahat ng mananampalataya, pero dapat po ito talaga ang mangyari, ayun pong nabago ang kanyang buhay. Kaya marami pong miracle na hinahanap ang mga tao, pagpapagaling sa may sakit, so mga biglang nagkaroon ng ari-arian at iba pang mga karanasan. Pero ang pinakang the best po na miracle sa isang tao ay kapag nagbago po ang kanyang buhay, na kung titingnan natin ay parang napaka-imposible nang mangyari. Pero siguro po marami tayong kayo mga kilala na mga tao na para bang wala ng pag-asang magbago, pero binago ng Panginoon dahil siya ay nagdesisyon na sumunod sa Diyos. So pag-aaralan po natin, ang mensahe po ay ang pundasyon ng tunay na pagbabago. Bakit po kinakailangan ng pundasyon? So kung mahina po ang pundasyon ng isang mananampalataya para sa isang tunay na pagbabago, maaari po ang kanyang pagbabago ay hilaw or temporary lang, mahina po ang pundasyon nito at maaaring nagbago na nga siya, pero pag na karanas ng tukso, umiral yung kanyang kahinaan, yung kanyang pagbabago na sana ay magtutuloy-tuloy ay naudlot hanggang hindi po siya nagtatagumpay. Kaya mahalaga po yung ang pundasyon ng tunay na pagbabago. Naniniwala ako ng isang mananampalataya o isang taong tunay na nagbago ay maganda po ang pundasyon yan. Kaya ang ating pong kay verse sa oras na ito ay mga Awit chapter 51 verse 10. Ang sabi po, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. So, ito po ay isang desisyon, isang panalangin. Siya ay humihingi sa Panginoon na isang bagong puso, isang tapat na puso ang nawa ay ibigay sa kanya ng Panginoon. At alam naman po natin na kapag tayo nanalangin sa Panginoon, lalo na kung ang mga panalangin ay ganito, ay tsakuntuhan-tuwa ang Panginoong Diyos. Yung pang sinabi ng isang nanalangin, Lord, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Isang bagong damdamin ay talagang yung puso ay nagkakaroon po ng total transformation. So, yun po ay lubhang napakahalaga. Dapat po ay nainiwala ako na ang isang taong talagang hindi mabago-bago ang buhay, nagsikap na
lahat ay ginawa ng paraan por hindi mabago at maging ang isang tao talaga nanampalataya sa Panginoong Hesus, ay posible po na nagkaroon ng gaytong uri ng pananalangin. Na yung kinakausap niya ang kanyang sarili at sinasabi talaga at inaamin sa Panginoon na hindi ko talaga kayang baguhin ang aking sarili kahit anong pagsisikap. At ang pagbabago lamang ay manggagaling sa Panginoon kung tayo ay mananalangin at magdedesisyon talaga na magpabago or makialam ang Diyos sa buhay natin. Amen po. Kaya nga po, ang tunay na mananampalataya ay may katumbas na pagsunod sa salita ng Diyos upang makamit ang tunay na pagbabago ng buhay. Wala po tayong makikita na isang mananampalataya na nabago ang buhay pero hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Maaring ang kanyang mga pagbabago ay mga temporal, tulad ng sabi ko kanina. Maaring ito ay mga pagkukunwari lamang. So, kapag nasa loob ng church ay mukhang nabago nga, at kapag mga kapatiran ang mga kasama ay mukha naman talagang nabago, pero kapag iba na ang kanyang kasama at mga taga-sanlibutan at mga taong hindi karapat-dapat ng kasama niya ay biglang bumibigay ang dati niyang pagkatao. Kaya po dito ay napakahalaga. Kaya nga kapag ako'y natatanong, may nagkukwento sa akin, ay Pastor Boy, Kuya Boy, yung ating kamag-anak, yung aking kaibigan, baga ay kwan, isa na rin ngayong born again Christian. So, hindi na po ako nagtatanong na napakaraming tanong. Ang tanong lang ay isa, kumusta ang buhay? Nabago ba ang kanyang buhay? Pero pag ang sagot niya ay negative, so, nakapagduda, totoo nga bang siya isang Kristiyano? Pero kapag sinabi niya, nabago na po, hindi na katulad ng dati, malaki na talaga ang pinagbago niya simula nung makilala niya si Kristo. So, isa manifestation na talagang siya isang tunay na mananampalataya. Pangalawa po, may mananampalataya na hindi sapat ang karunungan at posisyon na kinilalagyan upang magbago ang buhay. Ano po ibig ko sabihin? Hindi po ibig sabihin na, Lord, ibigay mo sa akin ang posisyon na ito. Lord, nais ko magpastor. Nais ko maglingkod sa iyo. Yan. Nais ko magpaawit, nais ko mag-mission, mag-Bible study, o lahat na ng ministeryo ay inasam para ako'y magbago. Hindi ho yun. Bagamat ang mag-asam ng mga ministeryo, ng ministry, ay hindi po masama, pero kung ang isipin po natin ay sa pamamagitan ng pagdalagay sa akin sa isang posisyon, sa isang gawain, ay yun ang isang tamang paraan para ako'y magbago, hindi po yun. Kadalasan po makikita natin, bago pa inihatid ng Panginoong Diyos ang isang mananampalataya sa isang tungkulin, sa isang posisyon, sa isang misyon, ay tiyak po na nagkaroon na ito ng pagbabago, hindi man 100%, pero yung kanyang pagbabago ay pasado sa pamantayan ng Panginoong Diyos. Kaya siya ay tinawag. Dahil hindi naman po sabihin na po natin talaga ang katotohanan. Meron pong nasa mga posisyon, matataas ang katungkulan, pero makita po natin, magtataka tayo, bakit gano'n pa rin ang kanyang pag-uugali? Parang walang nagbago sa kanyang buhay. Minsan ay nagtatanong tayo. Kahit po tayo ay, sabi ko nga, isang silent observer, hindi po tayo nagkokomento, pero nakapagtaka. Yan ho. Kaya, hindi po ibig sabihin, ay mataas ang posisyon, o anuman pong ministry kailalagyan, ito man ay popular or familiar, hindi, o familiar o hindi man, ay hindi po yun garantiya. Muli po, ang binago ng Panginoong Diyos, ang sumusunod sa Panginoon, yun po ang Diyos po, saka po siya ipinopromote ng Diyos. Kaya, hindi po tama yung ay ilagay na natin sa tungkulin ang isang kapatid na yan sa pagpapaawit o anuman, saka na natin siya i-disciple. Ayun ako, mali po yun. Bagamat kung titingnan natin ay tama, at misa naman ay mayroong mga pagkakataon naman na kahit hindi naman talaga nag-undergo ng discipleship training, isang mananampalataya, pero nagpatuloy pa rin siya at kinakitaan natin ng pagbabago. Pero bibihira po talaga yun. Bibihira. Ang talagang proper po ay i-disciple mo muna yan, hayaan niyang makita ang tunay na layunin ng Diyos sa kanyang buhay, kung ano ang kanyang mga suffering na pwedeng sapitin kapag siya ay nasa gitna na ng paglilingkod sa Panginoon, at nakita niya na ang kanyang buhay, ano ba talaga ang meaning at tunay na gawain ng isang disipulo
ng Panginoon. Amen. So yun po. Pangatlo po, sabi ay, kung titingnan natin, kaya naman talagang baguhin ni Kristo ang isang tao, sabi nga ay, with, kahit isang saglit lang, dahil wala namang imposible sa Panginoon eh. Di ba? May kapangyarihan siya. Pero, hindi ho niya ginamit ang authority niya upang baguhin ang isang tao. Maliban kung ang taong ito ay magdesisyon na magpabago. Tulad nung kanina yung awit, chapter 51 verse 10, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Kaya mo, magtataka ho tayo, bakit ang tagal-tagal na lang Kristiyano ng isang mananampalatayang ito bakit yung hindi man 100% na total transformation yung ugali hindi nababago. Kasi kung ang Panginoong Hesus ay automatic na binabago ang isang tao, bakit hindi lahat ng member and leader sa loob ng iglesia, ng church ay nabago ang buhay? Hindi ganon. Ibig po sabihin, yes po, ang Diyos ang nagbabago ng buhay. Kadalasan po ng mga testimony, salamat kay Lord, binago ang buhay ko, salamat sa Panginoon dahil ako ay ganito na ngayon. Pero sa likod ho niyan, hindi sila automatic binago ng Panginoon. Ito'y nagsimula sa kanilang desisyon ng isubmit nila ang kanilang buhay sa Panginoon upang magbago. At alam naman po natin, ang sino mang tao na lumalapit kay Kristo at nagtitiwala kay Kristo upang magpabago, hindi po siya mabibigo sa kanyang buhay. Sakala mo po niya masasabi na binago ako ng Panginoon. Glory to glory. Maaring meron naman isang kahit siya bago man na ng palataya, kaya nga meron po sinasabi, may naunang nahuli at may nahuling nauna. Meron kahit siya ay 3 buwan pa lamang sa Panginoong Diyos o 1 taon pa lamang, kanyang pananampalataya ay nagbago ang kanyang buhay. Isa lang din ang sikreto noon. Nagdesisyon siya na magpabago sa Panginoon. Pero inaabot na ng 9 na taon o dekada na pero hindi pa rin nagbabago. So, hindi ho talaga siya nagdi-decide na 100% magbabago sa Panginoon. At kapag po tayo ay nagdesisyon na magbabago sa Panginoon, ang ating pong buhay ay inihanda na natin. Tayo ay imomold ng panibago ng Panginoong Diyos. Diba? Siya magpapalayok at tayo ang clay. Kanyang hugisin na maayos ang ating puso. Diba? Nang walang pag-aalinlangan. Kaya, hindi ginamit ni Kristo ang kanyang authority upang baguhin ang isang tao. Muli ulitin ko. Maliban kung ang taong ito ay magdesisyon na maging isang true Christ followers. At hindi na po siya kasama ron sa Matthew chapter 7 verse 21. Diba? Anong sabi sa Matthew chapter 7:21? Ito ay narinig natin. Hallelujah. And 22. Sabi rito. Yan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga tao lamang na sumunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan. Sa araw ng paghukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Wala na po diyan, sa talatang yan, yan pong talatang yan ay isa sa pinakamasakit na katotohanan na sa isang Kristiyano ay umaasa na siya ay ligtas at then ay hindi pala. Yun. Kaya nga, hindi ho ginamit ng Panginoong Diyos yan. So, dapat ho wala na tayo. At kung wala po tayo dyan, ang sabi rito, kundi yung sumusunod lamang sa kalooban ng aking Diyos amang nasa langit. Yan. No po mga kapatid, yan. Magtutuloy-tuloy po tayo. Loobin ng Panginoon Diyos na ito pong series na ito ay atin pong magawa sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Kaya po, kung ikaw po ay binago na ng Panginoon, para sa iyo to, di ba? Kung maganda na, mas mapaganda pa. Kung ikaw ngayon, kung maputi na, mas maging brilyo pa. At kung talagang hindi ka pa rin nagbabago hanggang sa kasalukuyan, ay nako, lalong dapat makinig ka at sa iyo ang mensahe ito ng Panginoon. Tayo po ay manalangin.
Lord, salamat po sa kabutihan mo. Salamat po, Panginoong Diyos, at tunay na hindi ka nagbabago sa aming mga buhay. Kahit nga, Panginoong Diyos, kami nagbabago ang isip, minsan gusto namin magpabago sa iyo, minsan yung pala ay bukang bibig lamang namin, at minsan hindi naman kami seryoso sa aming mga kahilingan sa iyo. Kaya Lord, yung pong awit 51 verse 10 ay bigyan mo po kami, Panginoon Diyos, ng isang pusong tapat, ay isang bagong damdamin, upang makita pa namin, Panginoon Diyos, ng iyong kalulatian. Maranasan namin ang sinabi mo sa Juan chapter 10 verse 10 na parito ikaw ay naparito upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na kaya-aya at ganap sa iyong harapan. Kaya Lord, salamat pong muli sa pagkakataong ito, at kami po ay nagkakapiling sa pamamagitan ng platform na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ating dalangin. Amen and amen. Praise God. Bisan po, bukas pong muli at susunod na pagkakataon, sundan po natin ang magandang paksa ito. Sa Diyos lahat ang papuri.